Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Kaya yun nga ang nangyari. Ibinigay nito ay ang address ng apartment na kanyang tinutuluyan. Sobrang tuwa ni Helen nang malaman na sinundan siya ni Troy. Agad siyang nagbihis at nagayos ng kanyang sarili. Parang dalagang sabik sa una niyang date ang pakiramdam ni Helen. Pagkatapos nun ay nagpaalam siya kay Rod na may pupuntahan lang at may bibilhin. Sinabi niya sa kanyang mister na babalik rin siya kaagad. Umayag naman si Rod. Walang kaalam-alam na makikipagtagpo ang kanyang misis sa kalaguyo nito. Agad umalis si Helen at pumunta sa sinasabing lugar ni Troy. Nang makarating na niya ang lugar ay agad niyang nakita si Troy na naghihintay sa kanya. Maligaya siya at nang makita rin siya ng lalaki agad siyang niyakap at tinuka. I miss you so much, Troy, sabi ni Helen. I miss you too, babes. Kaya nga sinundan kita. Halika na sa loob, nakangiting sagot ng lalaki. Walang pagtanggi si Helen at sumunod kay Troy na pumasok sa loob ng apartment nito. At doon ay halos di na nila nagawang pigilan ang kanilang mga sarili. Pagpasok pa lang nilang dalawa sa loob ng kwarto ay agad nilang tinalupan ang kanilang mga sarili. Pagkatapos nun ay agad nilang niyakap muli ang isa't isa. Walang humpay, natukaan, at paghimas ng katawan sa isa't isa para lamang mapawi ang bogli sa kanilang katawan. At ilang saglit pa ay naririnig mo na ang kakaibang mga bulungan ng dalawang tao na nilalasap ang init ng katawan ng isa't isa. Ilang sandali pa ay natapos na ang kanilang ginagawa. Nakahiga na silang dalawa. Wala pa rin silang suot at magkayakap. Kailan ka ba mananatili dito, babes? Tanong ni Helen kay Troy habang nakayakap sa lalaki. Hanggang matapos ang 3 buwan na manatili ka dito. Sabay na tayong bumalik sa Australia. Sagot ni Troy sa babae. Talaga? Sige, pero dito lang tayo magkikita ha. Alam mo na at baka may makakita sa ating dalawa. Mabuti na ang nag-iingat, sagot ni Helen. Sure, babes. Nako, alam mo ba na hindi ako dapat magtagal dito? Hinihintay na ako ng aking asawa, sabi ni Helen habang tinitingnan ang kanyang relo. Aalis ka na ba, babes? Oo, pero wag kang mag-alala, babalik ako dito. At least alam ko na kung saan ka tumutuloy, sabi ni Helen at tumayo na at nagbihis. Walang nagawa si Troy upang pigilan si Helen, kahit na gusto pa niyang umisa pa. Pagkatapos nilang magbihis ay agad silang nagpaalam sa isa't isa. Dubaan muna si Helen sa isang grocery para bumili ng mga pagkain para di makahalata si Rod. Habang bumibili ay halos naramdaman pa ni Helen na tumulo pa sa kanyang hita ang kakaibang dagta na nanggaling kay Troy. Halos nalalasan pa niya sa kanyang bibig ang masarap na likido ng lalaki. Medyo natagalan kaya Han, sabi ni Rod. Ang dami kasing tao sa mall, Han. Pagsisinungaling ni Helen sa mister at hinalikan sa labi ang mister. Gumanti rin ng halik si Rod kay Helen. Walang kaalam-alam na nabasa ang mga labi ng kanyang asawa sa likido ng kalaguyo. Sige Han, magpapahinga ka na. Mukhang napagod ka sa pag-shopping. Naghanda na ako ng merenda para makakain ka na. Malambing na sabi ni Rod na walang kaalam-alam sa ginawa ng kanyang asawa. Doon na naman nagsimula ang pagtataksil ni Helen sa kanyang mister. Kahit nandito na siya sa Pilipinas, kung may pagkakataon ay lihim siyang pumupunta sa apartment ni Troy para makipagtakbo dito at makapag-banding sa bed. Walang kamalay-malay si Rod na ang nagtsatsagang naghihintay sa kanyang asawa sa kanilang bahay, habang ang kanyang asawa ay may kasamang iba. Sinunod talaga ni Helen ang pangako niya kay Troy na hindi ito makikipaglampungan sa kanyang mister. Simula nang dumating siya ay hindi na nga siya nagpagalaw kay Rod na halos tigang na sa kanya. At ngayon nandito na si Troy ay halos naibsan at napawi pa rin ang pananabik ni Helen. Kaya hindi na talaga ito nagpagalaw kay Rod. Isang gabi habang nasa bahay si Helen at si Rod ay biglang tumunog ang doorbell. Han, may tao yata, sabi ni Helen na habang hinuhugasan ng mga pinggan sa kusina dahil katatapos lang nilang kumain.
Sige Han, ako na ang magbubukas, sagot ni Rod at lumapit sa pintuan at binuksan ito. Nang mabuksan ni Rod ang pintuan ay nagulat siya na makaharap niya ang isang lalaki. Ngayon lang niya nakita ang lalaking ito. Good evening, andyan po ba si Helen? Tanong ni Troy kay Rod. Andito sa loob. Sino ba sila? Tanong ni Rod. Ako nga pala si Troy, kaibigan ni Helen sa Australia, sagot ni Troy. Ganun ba? Sige, pumasok ka muna. Teka, tatawagin ko si Mrs. Sabi ni Rod at pinatuloy si Troy sa loob ng kanyang bahay. Salamat, tugon ni Troy. Pumasok si Troy sa loob. Sa kanyang isip ay ito pala ang mister ni Helen. Lumpo pala ito dahil naka-wheelchair. Lihim siya napangiti dahil naisip niya na walang kaalam-alam ang mister ni Helen sa kanilang relasyon. Naisip niya na kahit nasa physical na katangian ay lamang na lamang siya sa mister ni Helen. Oo, gwapo nga si Rod pero lumpo naman. Han, may bisita ka. Tawag ni Rod sa kanyang misis. Andyan na Han, sino bang? Halos naputol ang pagsasalita ni Helen nang makita si Troy. Gulat na gulat siya at halos natulala. Kaibigan mo raw sa Australia, sagot naman ni Rod. Ay Helen, kumusta ka na? Nakangiting sambit ni Troy. Okay naman, bakit ka pumunta dito? Ang ibig sabihin ay kailan ka ba dumating? Sabi ni Helen na halos di alam ang sasabihin. Hahaha, honey. Paupuin mo muna ang bisita mo. Tawa ni Rod. Oo nga, pero okay lang ako. Dagdag nito. Ako nga pala. Ayaw nga pala, sorry, upo ka muna, sabi ni Helen. Nagpasalamat si Troy at umupo na rin sa isang upuan sa sala. Umupo naman si Helen sa isang upuan. Katabi ni Rod na naka-wheelchair. Halos kumakabog ang dibdib ni Helen sa pagkakataong yun. Di niya inaasahan na manganga si Troy na pumunta sa kanilang bahay. Nagsimulang mag-usap ang dalawang lalaki. So paano, magkakilala pala kayo ni Mrs. Tanong ni Rod kay Troy. Oo, nagkakilala kami doon sa embassy. Pero marami din kami mga kaibigan doon. Alam mo na, mga kapwa Pilipino. Sagot ni Troy kay Rod. Habang nagtry ay halos naging komportable ang dalawang lalaki sa isa't isa at masayang nag-uusap. Si Helen naman, sa pagkakataong iyon ay tahimik lang sa pakikinig sa dalawang lalaki. O honey, ba't ang tahimik mo yata? Tanong ni Rod kay Helen nang mapansin kanina pang walang imik ang kanyang asawa. Tinga nga pala, may dala akong mga pagkain at alak, sabi ni Troy at pinutol ang pagsasalita ni Helen. Inabot ng lalaki ang bote ng alak kay Rod. Wow, mukhang masarap ito, sabi ni Rod. Oo, galing pa yan ng Australia. Malakas rin ang tama niyan, hehehe, sabi ni Troy. Ganito ang gusto ko sanang pasalubong ni Helen sa akin. Pero ayaw niyang uminom ako. Nakangiting sabi ni Rod. Hindi ka naman kasi sanay uminom, sabi ni Helen. Talaga, hindi ka umiinom? Tanong ni Troy kay Rod. Sus, maniwala ka dito. Umiinom rin ako pero inaamin ko hindi masyadong madami. Nagdadrive kasi ako noon ng taxi bago ako maaksidente. Kaya kontrolado ang pag-inom ko. Pero heto, kahit anong pag-iingat ko nadali pa rin. Pre, sabi ni Rod, binangga ka at hindi ka lasing noon, sabi ni Helen sa mister. Oo, tama ka, Siga na tama. Siga na tama nga yan. Mabuti siguro honey, magluto ka ng magiging pulutan namin ni Troy. Gusto ko lang talagang uminom. Masayang sabi ni Rod. Nako, okay lang ba sa misis mo? Tanong ni Troy. Oo naman, di ba Han? Sige na nga, dito lang kayo, sagot ni Helen talaga ditong tumayo. Napansin ni Helen na kumindat sa kanya si Troy at ngumiti ito. Mabuti na lang at hindi ito nakita ni Rod. Pumunta si Helen sa kusina at inihanda ang magiging pulutan ni Rod at Troy. Naghanap siya sa loob ng rep kung ano ang masarap na magiging pulutan ng dalawa. Nakahanap siya ng pork chops na ulamin sana nila sa umaga. Pero nakapagpasya siya na pwede na itong gawing pulutan ng dalawa. Nagsimulang magluto si Helen. Halos naguguluhan pa rin siya kung bakit ba pumunta pa si Troy sa kanilang bahay. Wala siyang alam kung ano ang binabalak ng lalaki. Pero medyo nakadama siya ng pagka-asiwa at konting kaba. Naasiwa siya na ngayon ay magkasamang nag-uusap ang kanyang mister at ang kanyang kalaguyo sa sala. Ilang sandali pa ay natapos na rin ni Helen na lutuin ang pork chops. At agad niya itong dinala sa dalawang lalaki na nasa sala. Nagdala na rin siya ng mga yelo at dalawang baso. Pagkatapos inilapag ni Helen ang kanyang mga dala sa maliit na mesa na nasa harapan ng dalawang lalaki. Okay, andito na ang pulutan natin, sabi ni Rod. Sige, buksan ko na itong alak para makapag-umpisa na. Teka, sali ka ba sa amin Helen? Sabi ni Troy at tumingin kay Helen.
Sige, salamat. Hindi ako umiinom. Okay na ba yan? Titingnan ko lang ang anak namin kung nakatulog na yon. At maglilinis pa ako sa kusina. Sasabay na lang ako mamaya sa inyo, sagot ni Helen. Umalis. Muli papunta sa kusina. Hayaan mo na yan. Di yan umiinom, sabi ni Rod. Napangiti na lang si Troy sa sinabi ni Rod. Walang alam ang mister ni Helen na umiinom ito nung nandun ang babae sa Australia. Si Troy mismo ang nagturo sa babae kung paano uminom. Sinimulan ng dalawang lalaki ang pag-inom. Samantala ay pumunta muna si Helen sa kwarto ng kanilang anak. Nakita niya na mahimbing na itong natutulog. Pagkatapos nun ay bumalik siya sa kusina para magligpit. Habang nasa kusina, narinig ni Helen ang kwentuhan at tawanan ng dalawang lalaki sa sala. Patuloy sa pag-inom sina Rod at Troy. Malakas nga ang tamang alak na dinala ni Troy. Halos magdalawang shot pa lang si Rod ay halos nahilo na ito. Pare, saan ba ang CR ninyo dito? Hihi lang sana ako. Pagpapaalam ni Troy kay Rod. Andun pare, pero dadaan ka pa sa kusina. Sagot naman ni Rod, sabay turo kung saan naroon ang CR. Salamat, teka lang ha, sabi ni Troy at agad itong tumayo pupunta sa CR. Iniwan si Rod sa sala. Nung marating na ni Troy ang kusina ay agad niyang binuksan ang pintuan ng kusina at nakitang nakatalikod si Helen at abalang naghuhugas ng gamit. Lumapit siya sa kalikod na babae at niyapos niya ito mula sa likuran. Babes, miss na kita, sabi ni Troy at sinimulang ang pagtutuka sa batok ni Helen. Ay, sambit ni Helen na nagulat sa ginawa ni Troy. Biglang nagpumigla si Helen sa yakap ng lalaki. Teka, baka mahuli tayo dito. Pag-alala ni Helen, umikot si Helen para harapin si Troy. Bakit ka ba pumunta dito? Di ba ang usapan natin? Sa apartment mo lang tayo magkikita, sabi ni Helen at itinulak ng bahagya si Troy. Halatang dismayado si Helen sa ginawa ni Troy. Ano ngayon ha? Anong gagawin ng mister mo? Hehehe, tawa ni Troy. Pero sambit ni Helen at napudol ng pagsasalita nang yakapin siya muli ng lalaki at sinimulang pagtutukain ang kanyang labi. Dinakma ng lalaki ang umbok na nasa harapan ni Helen at sinimulang itong pagpalain. Mahinang ungol naman ang narinig mo kay Helen na nakayakap pa rin sa lalaki. Sinimulang gawin nito ay ang dapat gawin. Hinatang nito pataas ang suot ng laster ng babae at ibinaba na rin ang kanyang saplot panloob at sinimulang himasin ang dapat himasin. Hindi na nakapagpigil si Helen sa kanyang sarili. Nakasabay na rin siya sa pakikipagtukaan kay Troy. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan na mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.